Naharap na naman sa pang-aatake ang Israel mula sa mga kalaban nito. Sunod-sunod ang nangyaring pambubomba mismo sa loob ng Israel. Ngayong araw na ito ay nakatakda ang Hamas at Israel na magpapalitan ng pagpapakawala ng mga bihag. Ngayon, kung busy ang Israel at Hamas sa kanilang agreement, ang tanong, sino ngayon ang umatake sa Israel? Kinumpirma ito ng Israel, hindi Hezbollah, hindi rin Houthis. Ang tanong, sino ang may kagagawan sa naturang pag-atake? At dahil maraming properties ng Israel ang nawasak, agad na nag-utos si Benjamin Netanyahu sa isang malakihang operasyon. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong weekends? Ngayon ay February 22, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa naganap na pambobomba mismo sa loob ng Israel. Ang video na inyong nakikita ay ang aktwal na lugar kung saan nangyari ang naturang pambobomba. Sa panahon ng pambobomba, nabalot ng maiitim at makakapal na usok ang batyam ng Israel. Alamin muna natin kung saang banda ng Israel nangyari ang naturang pambobomba dahil napaka-importante nito sa ating pag-uusapan. Kung iyong pagmamasdan ang mapang ito, yung may pula maliban sa Jerusalem, sa baba ng may pula, yan ang batyam. Malapit lamang ito sa Tel Aviv. Pero mas malapit ng bahagya ang Batyam kaysa Tel Aviv sa karagatan ng Mediterranean Sea. Diyan sa lugar na yan nangyari ang naturang pambobomba. Bandang alas 6 ng umaga, oras ng Israel, araw ng Huwebes, February 20, 2025. Marami ng mga tao ang gumising ng maaga. Ang iba ay papunta sa kanilang mga trabaho at sa ano pang mga lakad. Hindi alintana na sa mga oras na yaon, merong mangyayaring pagsabog. Ayon sa investigasyon ng Israel, bandang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, ito na ang oras ng pagsabog ng mga bomba na itinanim ng kalaban. Pero pumalyar ito. Ibig sabihin, hindi ito sumabog sa oras ng alas 8 hanggang alas 9. Ang tanong, bakit alas 8 at alas 9? Sapagkat sa mga oras na ito, maraming mga tao na ang gising na gising at busy na sa kanilang mga gawain. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang mga bomba ay itinanim sa parking lot na kung saan maraming mga bus ang naruroon. Ibig sabihin, ang talagang target ay mga sibilyan. Pero hindi ito sumabog. Nakalipas ang ilang oras, bandang alas 8 ng gabi, oras pa rin ng Israel sa naturang petsa, dito na sumabog ang bomba ng kalaban. Nabalot ng mga makakapal at maiitim na usok ang lugar ng Batyam. Maraming mga ari-arian ang nasira. May mga bus na hindi nakaligtas. Pero may milagrong nangyari. Bakit? Sapagkat sa oras ng pagsabog, ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, walang nasawi sa naturang pagsabog. Ayon sa gobyerno ng Israel, nagkamali ang terorista. Sa halip na ito ay pasasabugin alas 8 ng umaga, pero ito ay sumabog alas 8 ng gabi. Ang tanong, bakit walang nasawi? Napakalaki ng diferensya ng AM at PM. Ang AM, busy ang mga tao, maraming mga tao sa iba't ibang dako ng Israel. Pero dahil sa gabi na ito sumabog, marami sa mga tao ang nasa kanilang tahanan na at nagpapahinga. Of course, hindi mawawala sa isipan ng marami na ito ay divine intervention ng Panginoon na kinikilala ng mga Hudyo. Meron ding mga nagsasabi, ito ay coincidence lamang at walang kinalaman ang Diyos ng Israel. Anong masasabi niyo tungkol dyan mga kaibigan? At eto pa mga kaibigan, alas 8 ng gabi ito sumabog. Makalipas lamang ang 15 minutes, meron na namang pagsabog na nangyari malapit pa rin sa Batyam. Pero ang lugar ay malapit sa Municipal Stadium. Now, ibig sabihin mga kaibigan, civilian pa rin ang target ng mga terorista. Unang pagsabog ay sa parking lot at pangalawang pagsabog ay sa Municipal Stadium. At makalipas na naman ang ibang 15 minutes, ibig sabihin alas 8:30 na ng gabi sa Israel, meron na namang pagsabog na nangyari
At alam nyo ba kung saan nangyari ang naturang pagsabog? Ito ay natagpuan sa mga bus na nasa Batyam. Sunog na sunog ang bus at dahil bus ang target, ibig sabihin mga sibilyan pa rin ang target ng terorista. Pero ayon sa ulat, wala pa ring nasawi. Bakit? Sapagkat ang naturang bus na pinasabog, walang pasahero, walang driver, walang konduktor, sapagkat ang kanilang rota ay katatapos lamang. Talagang nakakamangha ang buhay. Kung hindi pa natin panahon, kahit na tayo ay pinalilibutan ng danger ay walang mangyayari sa atin. Lalong-lalo na kung hindi ipahintulot ng ating Panginoong Diyos na may likha at makapangyarihan sa lahat. Ngayon, bakit importante na malaman natin ang lokasyon ng Batyam? Sapagat sa pamamagitan nito ay malalaman natin ang kapasidad ng kalaban na umatake sa Israel. Ang Batyam ay nasa kaduluduluhan na ng bahagi ng Israel. Ano naman ang meron dito? Ito ay nagpapatunay na ang seguridad ng Israel, mga kaibigan, ay hindi basta-bastang mapasok. Hindi nakapasok ang mga militanteng grupo sa gitna ng Israel, kundi ito ay sa dulo lamang ng Israel. At ito na, naglabas na ng balita ang Israel sa pamamagitan ng The Jerusalem Post. Ayon sa otoridad ng Israel, pinaniniwalaan nila na Iran ang nasa likod ng naturang pambobomba. Ito ay ayon sa inisyal na resulta ng investigation ng gobyerno ng Israel. Nako, matinding gulo ito, mga kaibigan, lalong-lalo na nagbabadya na umatake ang Israel kasama ang United States of America sa Iran upang wasakin ang nuclear facilities ng naturang bansa. Marami ang mga nagsasabi na marahil inunahan ng Iran ang plano ng Israel, sapagat napaulat nitong nagdaang araw lamang na kung hindi sa susunod na buwan ng Marso o sa susunod pa na buwan, aatake na ang Israel sa Iran. Ayon sa otoridad ng Israel, inutusan na naman ng Iran ang Hamas. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang naturang pambobomba sa Batyam, Hamas pa rin ang may kagagawan kahit na meron silang agreement na ceasefire at palitan ng mga hostages sa araw na ito. At eto pa, nagsalita na ang pamunuan ng Hamas at tahasang inamin nila na talagang sila pala ang may kagagawan sa naturang pambobomba sa Batyam, Israel. At dahil dito, ayon sa ulat ng CNN World, ayon kay Netanyahu, inutusan niya na ang military ng Israel na magsagawa ng operation sa West Bank kaugnay sa naturang pag-atake sa Batyam, Israel. Lalo na ang Iran ay napabalita na nag-transfer ng malaking pera sa Hamas dumaan sa West Bank. Nako, ano kaya ang mga susunod na mangyayari at ano pa ang hakbang ang gagawin ng Israel? Mga kaibigan, antabayanan lamang ang susunod na kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Iran. Tututukan natin yan dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung sakaling nagustuhan mo ang ating ibinalita ngayon, ay ilike mo na rin ang video ito sapagkat napakalaking tulong nito para sa aming mga content creator. At sa lahat ng aking mga kababayang Pilipino sa Israel, sa Lebanon at sa ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.